Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,447-54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang paglitaw ng mga batang henyo na sikat na sa ilang Devata realms ay natural na makakaakit ng atensyon ng lahat. Sa kabaligtaran, ang mga hindi kilala na ang lakas ay hindi mas mababa sa mga sikat na batang prodigy, ay hindi gumawa ng ingay sa kanilang pagdating. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na dalawa sa kanyang mga kaibigan ay lalahok din sa labanan ng mga henyo ng Devata realms. Hindi rin niya alam na ang pangkalahatang opinyon ay lumalahok lamang siya upang makakuha ng karanasan. Walang nag-akala na magtatagumpay siya sa labanan ng mga henyo ng Devata realms dahil sa kanyang murang edad. Gaya ng kalikasan ng tao, kung saan maraming tao, tiyak na lilito ang alitan. Halos araw-araw ay may mga labanang nagaganap sa mga tuluyan ng mga kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata realms. May mga labanang panggrupo at pangisahan, at hanggat walang namamatay, ang mga tao mula sa palasyo ng langit na inatas ang mga siwa sa mga kalahok ay hindi makikialam. Bagamat ang mga batang henyo ay pawang wala pang 1,000 taong gulang, silang lahat ang pinakamahuhusay sa kani-kanilang Devata realms. Ang pinakamalakas sa kanila ay maihahambing sa isang 5-star God of War. Sa makatuwid, ang taong mula sa Heavenly Palace ng Primeval Heaven na inatas ang mga siwa sa mga kalahok ay isang 6-star God of War. Tanging isang taong nasa ganoong antas lamang, kahit papaano, ang makakakontrol sa mga bata at arroganting henyo na ito. Sa oras na ito, isang henyo mula sa Jade Emperor Heaven at isang henyo mula sa Lofty Garden Heaven ang nagtatalo. Ang ating Jade Emperor Heaven ay may isang batang henyo na mahigit 600 taong gulang lamang. Nakapasa siya sa pagsusulit ng Title Temple at nakakuha ng lugar upang lumahok sa labanan ng mga henyo ng Devata realms. Mayroon bang katulad niya sa inyong Lofty Garden Heaven? Ayaw magpatalo, ang henyo mula sa Lofty Garden Heaven ay nakangising sabi. Marahil, ang pamantayan ng pagpasa para sa Title Temple sa Jade Emperor Heaven ay sadyang mababa. Mababa ba ang passing standard? Ngumisi ang henyo mula sa Jade Emperor Heaven. Tila handa na siyang lumaban habang patuloy na sinasabi, si Lizardo ay isa sa pinakamalakas sa amin. Masasabi mo bang napili lang siya dahil sa mababang passing standard? Gusto mo bang lumaban? Mag-away tayo kung gayon. Wala naman akong dapat ikatakot. Kasabay noon, isang labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga henyo mula sa Jade Emperor Heaven at ng Lofty Garden Heaven. Sa huli, natapos ang kanilang laban sa tabla. Pareho silang may magkaparehong lakas, na halos katumbas ng isang may titulong Celestial Emperor. Samantala, ang mga nanood na manhid na sa mga sumiklab na labanan ay nagulat sa mga salita ng henyo mula sa Jade Emperor Heaven. May isang tao sa Jade Emperor Heaven na mahigit 600 taong gulang lamang ngunit kabilang sa pinakamalakas sa mga batang henyo. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang taong iyon ay nagtataglay ng lakas ng isang may titulong Celestial Emperor kahit na mahigit 600 taong gulang lamang? Maiisip mo ba ang isang taong mahigit 600 taong gulang pa lamang na may taglay na lakas ng isang may titulong Celestial Emperor? Mga langit. Sa kasaysayan ng lahat ng Devata realms, kakaunti lang ang mga taong may ganitong lakas sa edad na iyon, tama ba? Hindi ko akalain na may isang henyo na lumitaw sa langit ng Jade Emperor. Pero totoo ba yun? Ang mga salita ng henyo mula sa Jade Emperor Heaven ay nagdulot ng matinding kaguluhan, at hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol dito. Kasabay nito, ilang impormasyon din ang naipaalam. Karamihan sa mga tao, sa panahong ito, ay alam na ang henyo, na mahigit 600 taong gulang lamang ngunit may taglay na lakas ng isang tinatawag na Celestial Emperor, ay tinatawag na Lizardo. Lizardo. Pagkaalis ni Alvin sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, narinig niya ang usapan tungkol sa henyo mula sa Jade Emperor Heaven na nagtataglay ng lakas ng isang may titulong Celestial Emperor kahit na mahigit 600 taong gulang lamang siya. Mukhang malaki ang improvement ni Lizardo, umiling si Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Natural lang, hindi nagtagal at napagtanto niya na ang kanyang mabuting kaibigan, si Lizardo, ang taong pinag-uusapan ng lahat. Nagkaroon na ng tagumpay si Lizardo noong pagbisita ni Alvin sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Darkland Territory ng Jade Heaven Emperor.
Dahil sa mga mapagkukunan ng cultivation at kapaligiran sa Thousand Tribulation Sword, walang duda na magiging mahirap ang cultivation ni Lizardo kung seryosong aalagaan ng Thousand Tribulation Sword sect si Lizardo. Noong panahong iyon, bago umalis si Alvin sa Thousand Tribulation Sword sect, narinig niya mula kay Fernan, ang Gunji progeny ng Thousand Tribulation Sword sect, na plano ng sekta na ibuhos ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa isang taong may kakayahang pamunuan ang sekta sa mas mataas na antas sa hinaharap. Ang taong napili ay walang iba kundi si Lizardo. Mataas ang inaasahan ng Thousand Tribulation Sword sect kay Lizardo. Umaasa sila na tatalo ni Lizardo ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven sa hinaharap at papalit bilang bagong Heavenly Emperor. Natural lamang na magbibigay daan ito sa sekta na umakyat sa pinakamataas na rurok sa Jade Emperor Heaven. Samantala, sa sandaling lumitaw si Alvin, nakuha na rin niya ang atensyon ng maraming tao. Hoy, hindi ba't si Alvin iyan? Ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Guwapo siya at may pambihirang tindig. Gayunpaman, mahigit 600 taong gulang pa lamang siya kaya gaano siya kalakas. Malaki talaga ang pagkakaiba niya kay Lizardo. Bagamat pareho silang mahigit 600 taong gulang, madali lang siyang kayang talunin ni Lizardo. Dahil sa magkaparehong edad ng dalawa, maraming tao ang nagsimulang magkumpara sa kanila. Karamihan sa mga tao, kung hindi man lahat, ay kumbinsido na si Alvin ay mas mahina kaysa kay Lizardo. Hindi rin naabala si Alvin na nakarinig din ng usapan na ito. Sa halip, nagtanong siya ng direksyon papunta sa mga bahay na gawa sa kahoy kung saan nanunuluyan ang mga kalahok mula sa Jade Emperor Heaven. Ang grupo ng mga kalahok mula sa Jade Emperor Heaven ay pumili ng mga bahay na gawa sa kahoy na magkakatabi. Pinanood nila si Alvin habang papalapit. Alam nila ang kanyang pagkakakilanlan. Tutal, hindi naman sila bingi at narinig na nila ang tungkol sa kanya bilang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Nalaman din nila na ang tanging tunay na disipulo ng maalamat na emperador ng langit na si Berting ay mahigit 600 taong gulang lamang. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang taong mas matanda lamang ng kaunti sa 600 taong gulang ang emperador ng Jade sa langit ngunit may taglay na lakas ng isang may titulong emperador ng langit, hindi sila naniniwala na may isa pang taong tulad niya. Tutal, ang isang taong tulad ni Lizardo ay napakabihirang magkaroon. Ano ang posibilidad na magkaroon ng dalawang taong may ganitong henyo sa iisang henerasyon? Pasensya na, alam mo ba kung saan nakatira si Lizardo? Magalang na tanong ni Alvin nang nakangiti habang nakatingin sa isa sa mga batang henyo mula sa Jade Emperor Heaven. Hinahanap mo si Lizardo. Kumunat ang noo ng batang henyo mula sa Jade Emperor Heaven nang marinig ang tanong ni Alvin. Umiling siya at sinubukang pigilan si Alvin. Alvin, naiintindihan kung nakakainis marinig ang tungkol sa makapangyarihang si Lizardo dahil pareho kayong magkaedad. Marahil, mas nakakainis pa ito dahil ikaw lang ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Mas makabubuting kalimutan mo na lang ang paghamon kay Lizardo na patunayan ang iyong halaga para mailigtas ang iyong sarili mula sa kahihiyan ng pagkatalo. Tutal, mas malakas si Lizardo kaysa sa mga bagong tinatawag na Celestial Emperors. Hindi makapagsalita si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ng kausap. Alam niyang hindi niya naintindihan ang intensyon ng kausap. Gayunpaman, nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang huling bahagi ng mga sinabi ng kausap. Mas malakas ba si Lizardo kaysa sa mga bagong titulong Celestial Emperor? Hindi ba't ibig sabihin nito ay isa siyang 2-star God of War, kahit papaano? Hindi mo ako naintindihan, tumingin si Alvin sa batang henyo mula sa Jade Emperor Heaven at sinabing umiling, hindi ako nandito para hamanin si Lizardo. Gusto ko siyang makita dahil kaibigan ko siya. Kaibigan mo ba si Lizardo? Nabigla ang henyo mula sa Jade Emperor Heaven sa mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Lizardo ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ni Alvin. Bukod dito, maaaring mas malakas na si Lizardo ngayon, ngunit ang katayuan ni Lizardo ay hindi maihahambing sa katayuan ni Alvin. Kaya naman, dali-daling pinangunahan ng henyo mula sa Jade Emperor Heaven si Alvin papunta kay Lizardo. Hindi nagtagal, nakita ni Alvin si Lizardo.
Pagkakita pa lang ni Lizardo kay Alvin, tumawa siya ng malakas. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyo pagkarating ko pa lang. Pero, nabalitaan kong hindi ka pa umaalis sa bahay mong gawa sa kahoy simula nang dumating ka. Hindi na ako pumunta roon dahil natatakot akong maistorbo ang nakasarang paglilinang mo. Tara, magkita tayo sa loob. Gulat na nanood ang ilan sa mga henyo mula sa Jade Emperor Heaven habang inaakay ni Lizardo si Alvin papasok sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Mukhang matalik na magkaibigan talaga sina Lizardo at Alvin. Tama ka. Mukha silang mga dating magkaibigan. Iniisip ko kung paano nakilala ni Lizardo ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Samantala, naupo si Alvin sa harap ng mesang kahoy sa loob ng bahay na kahoy. Sapat ang laki ng bahay na gawa sa kahoy para magkasya ang dalawa. Pagkatapos umupo, sinabi ni Alvin, ilang daang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Kumusta ka na sa loob ng maraming taon? Maayos naman ang kalagayan ko, nakangiting sagot ni Lizardo, ibinigay sa akin ng sekta ang lahat ng mayroon sila dahil mataas ang inaasahan nila sa akin. Gayunpaman, hindi ko maiwasang makaramdam ng mas matinding pressure dahil doon. Medyo naging mapait ang ngiti niya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Alam mo ba kung ano ang kanilang mga inaasahan, tama? Tanong ni Alvin. Sa kanyang huling pagbisita sa Thousand Tribulation Sword Sect, sinabi ni Fernan, ang Panginoon ng mga anak ni Ganji, na ang kinabukasan ng sekta ay nakasalalay sa mga balikat ni Lizardo. Ang hangarin ng sekta ay talunin ni Lizardo ang kasalukuyang Heavenly Emperor ng Jade Emperor at pumalit bilang bagong Heavenly Emperor. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi pa rin alam ni Lizardo ang intensyon ng sekta. Sinabihan pa nga ni Fernan si Alvin na itago ang bagay na ito kay Lizardo dahil ayaw niyang makaramdam ng pressure si Lizardo. Base sa tanong mo, mukhang alam mo rin yan. Ngumiti si Lizardo ng mapait. Nahihiyang sinabi ni Alvin, nalaman ko na yan noong huli kong pagbisita. Pero, hiniling sa akin na huwag itong banggitin sa iyo para hindi ka ma-pressure. Natatakot ako na baka negatibong makaapekto ito sa iyo kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa. Bumantong hininga si Lizardo at umiling. Wala nang balikan pa. Napakarami nang naibigay sa akin ng Thousand Tribulation Sword Sect, ang magagawa ko lang ay tuparin ang kanilang kahilingan na mabayaran sila. Alam kong kaya mo iyan, mapanghikayat na sabi ni Alvin, sigurado akong magkakaroon ako ng isang emperador sa langit bilang kaibigan sa hinaharap. 3,448. Malayong pangarap yan. Tila lalong nalungkot si Lizardo matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Maya-maya, tila may naalala siya. Tiningnan niya si Alvin ng may inggit at sinabing, kahit gaano ako kasipag magtrabaho, kung magtatagumpay ako, marahil, ako ang magiging Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Hindi garantisado ang aking tagumpay. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ikaw na ang tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. May ideya ka ba kung gaano karaming tao ang naiinggit sa iyo? Sinasabi ng lahat na dahil ang maalamat na Heavenly Emperor ang iyong Panginoon, kahit na hindi ka talento, mabilis ka pa ring uunlad sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Tutal, siya ang maalamat na Heavenly Emperor na kilala sa kanyang mabilis na pag-angat sa tuktok. Bago pa makasagot si Alvin, tinitigan ni Lizardo si Alvin at nagpatuloy sa pananabik na sinabi, Alvin, napag-uusapan natin yan, isa rin akong masugid na tagahanga ng iyong Panginoon. Kailan mo ako isasama para makilala siya? Matagal ko nang gustong makilala ang makapangyarihang figurang ito na nagmula sa parehong mundong katulad natin at nakamit ang napakaraming bagay sa maikling panahon. Dahil kay Alvin, matagal nang naririnig ni Lizardo ang tungkol kay Berting. Alam niyang si Berting ang unang kahalili ng Fog Rain progeny mula sa Seven Absolute Sect, na sikat sa Saint Province Realm, 10,000 taon na ang nakalilipas. Bilang isang Sword Celestial, hinangaan din niya si Berting mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tingnan natin kung may oras ang aking Panginoon ngayon. Nagpadala ng mensahe si Alvin kay Berting matapos niyang marinig ang mga salita ni Lizardo. Pagkatapos noon, nakangiti niyang sabi, napag-usapan na kita sa aking Panginoon noon. Pinuri rin niya ang iyong talento at swerte. Kahit ano paman, hindi kita kayang makipagkompetensya.
Sabi ni Lizardo nang may ngiting nakangisi, nadala ako sa Thousand Tribulation Sword Sect mula sa makamundong kaharian samantalang ikaw ay umakyat sa isang Devata realm sa pamamagitan ng iyong pagsusumikap at determinasyon. Alam ni Lizardo na mas madali ang kanyang pinagdaanan kumpara kay Alvin. Nakarating si Alvin sa ganito kalayo dahil sa kanyang sipag at determinasyon. Kung ikukumpara, dinala siya sa Thousand Tribulation Sword Sect at mabilis na nabigyan ng pinakamahusay na cultivation resources. Bagamat pinalabas siya ng sekta upang makakuha ng karanasan, medyo ligtas pa rin siya. Hindi siya kailanman nalagay sa panganib na mamatay tulad ni Alvin. Matapos matanggap ang tugon ni Berting, tumayo siya at nakangiting sinabi, "Pinaponte tayo ng aking Panginoon na makipagkita sa kanya ngayon." Nagliwanag ang mga mata ni Lizardo nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Medyo kinakabahan siyang nagtanong, "Alvin, dapat ba akong magayos ng kaunti at ayusin ang aking hitsura bago makipagkita sa iyong Panginoon?" Pagkatapos magsalita ni Lizardo, tumingin siya sa ibaba para suriin ang kanyang damit at itsura ng may pag-aalala. Nang makita ni Alvin si Lizardo na kinakabahan na parang maglalakbay, sinabi niya ng may katiyakan, "Lizardo, ang aking Panginoon ay isang taong madaling pakisamahan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng panlabas na anyo." Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasang kabahan, sabi ni Lizardo ng may kaba, "Tutal, makikilala ko rin ang Invincible Sword Celestial, ang maalamat na Heavenly Emperor." Bago pumasok sa impyerno ng Osiria, na isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, si Berting ay kilala sa Solitary Destructive Heaven bilang ang Invincible Sword Celestial. Matapos lumabas mula sa impyerno ng Osiria, kilala siya bilang ang Invincible Sword Celestial sa lahat ng Devata Realms. Karamihan sa mga tao ay sumang-ayon na walang ibang Sword Celestial na makakatapat niya. Dahil marami ang nakakasiguro na nakamit na ni Berting ang pagka-Diyos, inisip nila na dapat na siyang kilalanin bilang Diyos ng Espada sa halip na ang Invincible Sword Celestial. Gayunpaman, si Berting ay isang taong pinag-isa ang mga Sword Celestial mula sa iba't ibang kaharian. Bilang isang Sword Celestial, paanong hindi kabahan si Lizardo sa pagkikita nila ng maalamat na Invincible Sword Celestial? Bahagya lamang siyang kumalma nang makita niya si Berting. Pagbati, Senior Berting. Magalang na yumuko si Lizardo nang makita niya si Berting. Tumango si Berting at ngumiti bilang tugon. "Lizardo, narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Little Tian. Kahanga-hanga na may isang tao mula sa ating Saint Province Realm na kayang umabot sa ganito kalayo. Bagamat maraming cultivator ang nakaakyat sa isang Devata Realm mula sa Saint Province Realm, marami ang naaksidente at namatay pagkarating sa isang Devata Realm. Kaunti lang ang talagang namumukod-tangi." Noong unang umakyat si Berting, hindi niya namalayan kung gaano kakaunti ang mga natatanging talento mula sa mga kaharian ng Saint Province. Habang lumilipas ang panahon, at dumarami na ang kanyang mga tao, sa wakas ay napagtanto niya na hindi gaanong maraming natatanging mga cultivator mula sa mga Saint Province Realm. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat. Tutal, napakaraming mga mundane realm, at ang Saint Province Realm ay hindi man lang itinuturing na isang malaking mundane realm. Sa katunayan, maraming mga mundane realm na hindi nagbunga ng anumang natatanging mga cultivator tulad ng mga Saint Province Realm bago ang paglitaw ni Berting, Alvin, at Lizardo. Sa lahat ng malalaking mundong kaharian, kakaunti lamang ang mga sikat. Kabilang dito ang Yanhuang Realm. Halimbawa, ang Yanhuang Realm ay may makapangyarihang mga emperador na may titulong celestial at mga maimpluwensyang puwersa na nagmula sa Yanhuang Realm. Maging ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven ay mula sa Yanhuang Realm. Ang iba pang sikat na mundong kaharian ay katulad ng Yanhuang Realm. Lahat sila ay nagbunga ng maraming makapangyarihang tao at maimpluwensyang puwersa. "Senior Berting, napakabait mo sa mga salita mo." Ngumiti si Lizardo nang marinig ang papuri ni Berting sa kanya. Bumantong hininga siya, "Maswerte lang ako na natagpuan ko ang pamana ng isang senior mula sa Thousand Tribulation Sword Sect at nadala sa sect bilang resulta para maalagon. Kung hindi, malamang hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon kahit na nagawa kong umakyat sa isang Devata Realm sa pamamagitan ng paglilinang ng mag-isa. Hindi ako katulad ninyo ni Alvin na nakamit ang lahat sa pamamagitan ng lubos na kagustuhan at sipag." "Lizardo, hindi ako sang-ayon," umiling si Berting at sinabing, "Ang swerte mo ay bahagi rin ng iyong lakas.
Napakaraming tao sa Saint Province Realm. Bakit sa tingin mo ikaw ang napili mula sa napakaraming tao para magmana ng pamana at dinala sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Jade Emperor Heaven? Swerte mo at kapalaran mo yan. Bukod dito, kung wala kang kakayahan, kahit na mapalad kang matagpuan ang pamana, hindi ka makakarating ng ganito kalayo. Hindi na hinintay ni Berting ang sagot ni Lizardo at nagpatuloy sa pagsasabing, sa katunayan, nagsimula lang akong sumikat matapos ang ilang hindi inaasahang engkwentro na iniwan ng mga Sword Celestial sa Devata Realm na nagbigay daan sa akin upang maperpekto ang aking sword daw. Kung hindi dahil sa swerte, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tila naliwanagan si Lizardo matapos makinig sa mga salita ni Berting. Tumango siya at sinabing, "Salamat, Senior Berting. Naiintindihan ko na ngayon." Umiling si Berting at sinabing, "Wala lang yan. Kung wala kang gagawin bago ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms, pwede kang manatili rito para matingnan ko ang iyong mga kasanayan sa espada kung gusto mo." "Salamat, Senior Berting." Tuwang-tuwa si Lizardo. Sa mga salitang iyon, alam ni Lizardo na ang maalamat na Invincible Sword Celestial ay may balak na magbigay sa kanya ng ilang payo. Nagliwanag din ang mga mata ni Alvin, at dali-dali niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. "Salamat, Panginoon." Sa katunayan, hindi nagduda si Berting na tretuhin ng mabuti ni Berting si Lizardo at bibigyan ng payo si Lizardo. Tutal, alam ni Berting na mabuting kaibigan niya si Lizardo. Dahil dito, iniwan ni Alvin si Lizardo kay Berting at bumalik sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Pagkalipas ng 2 araw. "Alvin, nandito ka ba?" Nakatanggap si Alvin ng mensahe. Base sa boses ng nagpadala, tila wala ito sa palasyo ng langit ng sinaunang langit. Pamilyar at kakaiba ang dating ng may-ari ng boses. Gayunpaman, hindi na natukoy kung sino ang nagpadala sa kanya ng mensahe matapos niyang maalala ang ilang malalayong alaala. Matapos matukoy ang boses, nagtanong si Alvin, "Nasaan ka?" Sumagot ang isa pa, "Papunta na ako sa palasyo ng langit ng sinaunang langit." "Kasali ka ba sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms?" tanong ni Alvin. "Oo. Mag-usap tayo pagdating ko." Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Bukod kay Lizardo, mayroon pa siyang isa pang kaibigan na lalahok din sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Jude. Itinuring ni Alvin si Jude bilang isa sa iilang mabubuting kaibigan niya. Noong nakaraan, magkasama silang dumaan sa ilang sitwasyon na may banta ng buhay o kamatayan. Bagamat hindi kasing haba ng panahon na nakilala niya si Jude noong panahon na nakilala niya si Lizardo, itinuring pa rin niya si Jude bilang isang mahalagang kaibigan. Kaya naman, natuwa siyang makarinig mula kay Jude pagkatapos ng maraming taon. Hindi lang iyon, makikilala rin niya si Jude na lalahok din sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms na ginaganap kada 1,000 taon. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, ang tagal na. Iniisip ko kung gaano na siya kalakas. Kasunod nito, ipinaalam ni Alvin kay Hana, ang kaluluwa ng espada ng 7 butas ng kahangahangang espada, ang tungkol kay Jude. "Hana, darating si Jude. Kalahok din siya sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms." Si Hana, na kinilala si Alvin bilang kanyang Panginoon, ay nanatiling walang pakialam nang banggitin ni Alvin si Jude. Ang tanging sinabi niya ay, "Mabuti naman." Ibig sabihin, malaki ang kanyang improvement nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos magsalita ni Hana, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng bahay na gawa sa kahoy. "Alvin, magpakita ka." Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi makakarinig si Alvin ng mga boses mula sa labas ng bahay na gawa sa kahoy dahil sa soundproof formation. Gayunpaman, dahil nagsalita ang tao gamit ang kanyang banal na kamalayan, naririnig niya ang boses ng kausap. Kumunat ang noo ni Alvin. Sino iyon? Hindi niya talaga pamilyar ang boses. 3,449. May bahid ng puot na maririnig sa boses ng lalaki. Si Alvin, na hindi makaligtaan ang boses na gumugulo sa kanyang cultivation, ay umalis sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Paglabas niya ng pinto, natuklasan niyang maraming tao ang nagkukumpulan na sa harap ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. Lahat sila ay nakatitig sa isang matangkad at matipunong binata na nakasuot ng mahabang asul na damit na may gininto ang palamuti.
Ang binata ay may malajade na kutis at makakapal na kilay. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, ikaw ba si Alvin? Ang tanging tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting ng Solitary Destructive Heaven. Sumulyap si Alvin sa binata. Hindi ito sumagot sa tanong. Sa halip, nagtanong siya bilang tugon, ano ang nagdala sa iyo rito? Medyo naguluhan si Alvin. Hindi niya alam kung bakit galit ang binata gayong hindi naman sila magkakilala. Dahil hindi pa niya ito nakikilala noon, hindi niya maaaring masaktan ang binata. Ako si Tyler, ang pang-apat na tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Dinala ako rito ng aking Panginoon upang lumahok sa Devata Realms, Battle of the Geniuses, walang pakialam na sabi ni Tyler, pumunta ako rito upang hamanin ka sa isang tunggalian ngayon. Nagtataka ako kung anong uri ng tunay na disipulo ang tinanggap ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Kahit ang aking Panginoon ay hindi maintindihan kung bakit tinatanggap ni Heavenly Emperor Berting ang isang mababang uri ng tunay na disipulo. Bagamat nanatiling mahina at walang emosyon ang tono ng binata, nararamdaman ni Alvin na may mali sa emosyon ng binata. Ako, si Tyler, ay medyo mahigit 700 taong gulang na. Magkasing edad lang kami kaya hindi sasabihin ng mga tao na binyo bully ko ang mga bata. Patuloy na sabi ni Tyler. Samantala, napanganga ang mga tao nang matuklasan nila ang pagkakakilanlan ng binata. Kanina ko pa iniisip kung sino ang may lakas ng loob na hamanin si Alvin. Lumalabas na isa ito sa mga tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Narinig ko ang tungkol kay Tyler, ang pang-apat na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Ilang dekada na ang nakalilipas, malapit na siyang maging kasing lakas ng isang may titulong Celestial Emperor. Pagkatapos ng maraming taon na lumipas, malamang na isa na siyang may titulong Celestial Emperor o may taglay na lakas na kapantay ng isang may titulong Celestial Emperor. Kung ang isang tulad niya ay hindi pa nagiging isang tituladong Celestial Emperor, natatakot ako na ang mga may lakas na mas mahina kaysa sa isang tituladong Celestial Emperor ay hindi magiging kapantay niya. Ang kanyang Panginoon, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay kahanga-hanga rin. Higit sa lahat, isa rin siyang Sword Celestial. Dahil dito, matapos sumikat ang Heavenly Emperor na si Berting, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven ay ikinukumpara kay Heavenly Emperor Berting. Noong nakaraan, tila naglaban ang dalawang Heavenly Emperor, at ang laban ay natapos sa tabla. Bueno, tapos na ang lahat ng iyan. Simula nang makaligtas si Heavenly Emperor Berting sa Azure Hell, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, ang kanyang lakas ay nalampasan na ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Ito ba ang dahilan kung bakit ang Emperador ng Langit ng Pavilion Shaft, ang tunay na disipulo ng langit, ay hindi nasisiyahan at hindi sumusuko? Gusto ba niyang patunayan na ang kanyang Panginoon ay isang mas mahusay na guro sa pamamagitan ng pagtalo kay Alvin? Bagamat sinabi niyang hindi niya binyo-bully ang mga bata dahil halos magkaedad lang sila, hindi pa rin patas dahil tinanggap sila bilang tunay na mga disipulo sa iba't ibang panahon. Sa pagkakaalam ko, si Tyler ay nasa Heavenly Palace ng Pavilion Shaft Heaven simula pa noong bata pa siya. Sa kabilang banda, nakilala lamang ni Alvin ang Heavenly Emperor Berting 100 taon na ang nakalilipas. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang makatarungan para kay Tyler na hamanin si Alvin sa isang tunggalian kahit na halos magkaedad sila. Tutal, si Tyler ay nagkultiboy kasama ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven simula pagkabata habang si Alvin ay nakilala lamang si Berting noong ito ay mahigit 500 taong gulang. Inisip nila na si Tyler ay walang hiya sa pagdeklarang hindi niya sinasamantala si Alvin. Sa tingin mo ba ay papayag si Alvin sa tunggalian? Di nagtagal, maraming tao ang nagsimulang magtaka kung tatanggapin ba ni Alvin ang hamon ni Tyler. Karamihan sa kanila ay naniniwalang tatanggihan ni Alvin si Tyler dahil siya ay nasa isang malinaw na kawalan. Tanging isang hanggal lamang ang tatanggap ng isang hamon dahil alam niyang matatalo siya. Bukod dito, dahil ang tunggalian ay malinaw na hindi patas, walang sinuman ang magpapahiya kay Alvin kahit na tumanggi siya sa hamon ni hindi niya kailangang mag-alala na mapahiya ang kanyang Panginoon.
Samantala, si Tyler, na may matalas na pandinig, ay napakunot ang noo nang marinig ang tahimik na usapan sa kanyang paligid. Hindi siya natuwa na tila iniisip ng karamihan na ayos lang kay Alvin na tanggihan ang kanyang hamon. Natatakot siyang tanggihan siya ni Alvin kaya malamig niyang sinabi, "Alvin, natatakot ka bang tanggapin ang hamon ko? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit na lumaki ako sa langit na palasyo ng Pavilion Shaft Heaven, nagsimula lamang akong mag-cultivate kasama ang aking Panginoon noong ako ay mahigit 300 taong gulang na. Kung sa tingin mo ay hindi patas ang tunggalian, hindi ako gagamit ng anumang celestial na sandata sa ating tunggalian." Nagdulot ng ingay sa mga tao ang mga sinabi ni Tyler. Dahil doon, muling nagsimula silang mag-usap ng masigasig. Walang sino man ang umaasa na sasabihin ni Tyler ang mga ganoong salita. Bukod pa rito, batay sa kanyang kumpiyansa, malamang na isa na siyang tinaguri ang Celestial Emperor. Handa bang isugol ni Tyler ang kanyang celestial weapon habang isinasagawa ang hamon? Hindi mo ba iniisip na masyado siyang mayabang? Malinaw na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Samantala, hindi napigilan ni Alvin ang matawa nang marinig niya ang mga sinabi ni Tyler. "Anong tinatawa-tawa mo dyan?" Dumilim ang ekspresyon ni Tyler. May paghamak niyang sabi, "Napakahiya mo ba? Ang dami ko nang nakompromiso, pero natatakot ka pa rin. Nakakahiya ka sa Panginoon mo. Gusto mo ba talaga akong hamanin sa isang tunggalian?" Walang pakialam na tanong ni Alvin. "Makikipagbiruan ba ako sayo sa napakaraming tao sa paligid?" Pangiinis ni Tyler. Pagkarinig ni Tyler ng boses, hindi mahahalatang pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at naglaho sa kawalan. Bang! Hindi maintindihan ng mga tao ang kilos ni Alvin. Isang malakas na kalabog lamang ang kanilang narinig bago nila nakita si Tyler na nakatayo sa harap ni Alvin na lumilipad pabalik na parang palasong pinakawalan mula sa pana. Dumura si Tyler ng dugo. Lumipad siya pabalik ng daan-daang metro bago pa man niya tuluyang maitayo ang kanyang mga paa. Hindi maganda ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Alvin. Kasuklam-suklam. Hindi ko akalain na ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay maglulunsad ng isang palihim na pag-atake. Hindi na hinintay ang sagot ni Alvin, nagpatuloy siya sa pagsasabing, "Magkikita tayo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses." Dahil doon, nagmamadaling umalis si Tyler. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagbabago ng pangyayari. Sa oras na ito, may nagsabi, "Napakawalang hiya." Ang mga salitang ito ay nagpabalik sa kanilang katinoan. Alam ng lahat ng naruroon na ang lakas ni Alvin ay kapantay ni Tyler. Kung hindi niya sana mabigla si Tyler at masasaktan ito. Malinaw na nang mapagtanto ito ni Tyler, tumakbo na siya palayo sa takot. Kung tutuusin, malamang na magtatabla lang sila ni Alvin kung hindi siya nasugatan. Ngayong nasugatan na siya, paano niya matatalo si Alvin? May nagtanong sa mahinang boses, kung sino man sa inyo ang nasa kalagayan ni Tyler, sa tingin ninyo kaya kayo makaka-react sa oras na umatake si Alvin? Sabay-sabay na tumahimik ang karamihan, pinag-iisipan ang tanong. Maya-maya, karamihan sa kanila ay umiling. Oy, mukhang makumpirma na natin ngayon na ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay may lakas ng isang may titulong Celestial Emperor. Kasing lakas ba siya ng isang may titulong Celestial Emperor kahit wala pa siyang 700 taong gulang? Nahihiya talaga ako. Hindi ba natin naisip na dahil sa swerte kaya siya tinanggap bilang isang tunay na disipulo ni Heavenly Emperor Berting? Magsalita ka para sa iyong sarili. Dati, sinabi ko na ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay hindi tatanggap ng isang pangkaraniwang tunay na disipulo dahil lamang sa isang nakaraang koneksyon. Alam mo ba kung gaano karaming walang kapantay na mga henyo ang tinanggihan niya noon? Hindi yan ang sinabi mo. Kuya, pwede ba tumahimik ka na lang? Ang balita tungkol kay Alvin na kasing lakas ng isang may titulong Celestial Emperor kahit na wala pang 700 taong gulang tulad ni Lizardo mula sa Jade Emperor Heaven ay kumalat na parang apoy na nagpasiklab ng kaguluhan. Matapos masaktan si Tyler ni Alvin, hindi na siya bumalik sa kanyang bahay na gawa sa kahoy.
Sa halip, hinanap niya ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid, si Declan, na isang natatanging henyo. Mahigit 700 taong gulang na si Declan. Nakuha niya ang titulong 3-star God of War sa 9 Serenities Battlefield maraming taon na ang nakalilipas. Kaya naman, pinaghihinalaan ng karamihan na siya ngayon ay kasing lakas na ng 4-star God of War. Yumuko si Tyler at sinabing may galit na tono, "Ikatlong senior brother, hinamon ko si Alvin, ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven." Si Declan ay isang binata na may katamtamang pangangatawan. Nakasuot siya ng mahabang itim at abuhing damit. Sa kabila ng kanyang ordinaryong anyo, mayroon siyang pares ng maliwanag at kaakit-akit na mga mata. Bagamat mas maliit siya kaysa kay Tyler ng kalahating ulo, ang kanyang nagyayelong aura ay lubos na nakaagaw ng kapangyarihan kay Tyler. "Nasaktan ka." "Umatake siya noong hindi ako handa," sabi ni Tyler na may maasim na ekspresyon. "Dahil nagawa kanyang mahuli at masaktan ng hindi ka handa, parang kapantay lang ng lakas mo ang lakas niya," sabi ni Declan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, "Gusto kong itanong sa iyo. Sa tingin mo ba ay may kakayahan ang isang taong walang lakas ng isang tinaguriang Celestial Emperor na saktan ka o mahuli ka ng hindi ka handa?" "Hindi." Napangiti si Tyler ng mapait. Natural lang na alam niya ito. Kaya nga hindi siya sumusuko. Marahil, tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo kung mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang palagay, ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Alvin, kaya naman, nakaramdam siya ng kahihiyan na nasugatan siya ng hindi inaasahang pag-atake ni Alvin. Hindi pa siya 700 taong gulang, pero ang lakas niya ay kapantay ng sa iyo. Bukod pa rito, sinasabing nakilala niya lang ang emperador ng langit na si Berting mga 100 taon na ang nakalilipas. Nakakalungkot na napakabata pa niya. "Kung hindi, baka isa siyang karapat-dapat na kalaban para sa akin," sabi ni Declan habang umiiling. 3,450. Di nagtagal, ang balita tungkol sa pananakit ni Alvin kay Tyler, ang pang-apat na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay kumalat mula sa mga batang henyo mula sa iba't ibang Devata realms hanggang sa mga miyembro ng mga sangay ng Heavenly Palaces at Title Temple sa Heavenly Palace ng Primeval Heaven. Marahil, kung ibang tao lang iyon, hindi sana nagdulot ng ganito kalaking kaguluhan ang bagay na iyon. Gayunpaman, dahil si Alvin lamang ang tunay na disipulo ng maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, naging mainit itong paksa sa mga Celestial. Habang karamihan sa mga batang henyo ay mausisa tungkol sa tunay na lakas ni Alvin dahil tinanggap siya ni Berting bilang isang tunay na disipulo, sa wakas ay naunawaan na rin ng mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang sangay ng Heavenly Palaces at Title Temple kung bakit tinanggap ni Berting ang isang taong walang kinikilingan bilang kanyang tunay na disipulo. Bukod sa mga nagmula sa Solitary Destructive Heaven, ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven lang ang hindi nagulat na nasugatan ni Alvin si Tyler sa isang suntok lang kahit na nahuli ni Alvin si Tyler na hindi handa. Dati, sumali si Alvin sa Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven. Ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven ay ang lolo sa ina ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace kaya natural lang na alam niyang si Alvin ay kasing lakas ng isang may titulong Celestial Emperor. Pagkatapos ng lahat noon, ang walang awang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace ay nagdusa sa kamay ni Alvin. Matapos niyang malaman na si Alvin ang tunay na disipulo ni Berting, tinanong pa niya ang kanyang apo tungkol kay Alvin. Bumantong hininga ang iba na mapalad si Berting na tumanggap ng isang napakatalentadong tunay na disipulo. Kahit ang isang maalamat na tulad ni Berting ay walang lakas na kasanlakas ni Alvin sa kanyang edad. Dahil sa likas na talento ni Alvin, tiyak na isa na naman siyang kilalang tao sa ilalim ng pagtuturo ni Berting. Sa katunayan, posible na malampasan ni Alvin ang mga nagawa ni Berting. Samantala, si Alvin, na walang alam sa iniisip ng lahat, ay naglilinang habang hinihintay ang pagdating ni Jude. Hindi nagtagal at nakatanggap si Alvin ng mensahe mula kay Jude. "Nakarating na ako." Umalis agad si Alvin sa kanyang bahay na gawa sa kahoy pagkatanggap niya ng mensahe ni Jude. Nang makita niya si Jude, natuklasan niyang hindi pa rin nagbabago ang itsura ni Jude simula noong huli silang nagkita. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang daang taon ng paglilinang, mas naging mature na ang dating ni Jude. "Saan ka nanggaling?"
Tanong ni Alvin nang may pagtataka habang inaakay niya si Jude papasok sa kanyang bahay na gawa sa kahoy. Hindi niya naitanong kay Jude ang tungkol sa kinaroroonan nito bago niya ito nakilala. Nasa primeval heaven na ako bago pa ako magpadala ng mensahe sa iyo. Bago iyon, nasa Windprop heaven na ako. Nakasama mo ba ang mga miyembro ng Heavenly Palace of the Windprop Heaven? Tanong ni Alvin. Sa kanyang palagay, magiging madali para kay Jude na sumali sa Heavenly Palace of the Windprop Heaven at matanggap bilang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Windprop Heaven dahil sa kanyang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Hindi. Umiling si Jude. Kumuha ako ng pagsusulit sa Windprop Heaven's Title Temple para maging kwalipikado sa Devata Realms, Battle of the Geniuses. Alam mo ang sikreto ko, wala akong planong kilalanin ang isang master sa Devata Realms dahil galing ako sa Realm of Gods. Lumaki akong napapaligiran ng mga Diyos. Kahit ang ilan sa mas malalakas na lingkod sa aming lupain ay mga Diyos. Sa tingin mo ba posible para sa akin na kilalanin ang isang celestial sa Devata Realm bilang aking master? Lalo na ang isang ordinaryong Heavenly Emperor, kahit ang isang Heavenly Emperor na nakamit ang pagka-Diyos ay maaaring hindi karapat-dapat na maging aking master. Bagamat parang arrogant ang mga sinabi ni Jude, hindi naman ito makatwiran. Bilang batang Panginoon ng isang kilalang angkan sa kaharian ng Diyos, paano niya basta-basta kikilalanin ang isang Panginoon? Bagamat knowledgeable na ang kanyang angkan, mapapahiya sana niya ang kanyang angkan kung kinilala niya ang isang celestial bilang kanyang Panginoon. Nauna nang dumating ang mga tao mula sa Windprop Heaven's Title Temple. Sinabi ko sa kanila na dito ko sila makikilala dahil mas gusto kong maglakbay ng mag-isa. Pagdating ko kanina, sinalubong ako ng Vice Temple Master ng Windprop Heaven's Title Temple at ni Quinten, ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, sa pasukan. Sabi ni Jude. Bahagyang nagulat si Alvin. Siguro mas lumakas ka nang lumabas at tanggapin ka ng Vice Temple Master ng Windprop Heaven Title Temple. Malaki ang respetong ipinapakita niya sa iyo. Paano niya hindi nagawa? Bahagyang ngumiti si Jude, 17 kalahok, kasama na ako, ang napili para sumali sa Devata Realms, Battle of the Geniuses gamit ang Windprop Heaven's Title Temple. Sa madaling salita, kahit magsanib puwersa ang 16 na taong iyon, tiwala akong kaya kung patayin silang lahat. Marahil, makakaranas lang ako ng maliliit na pinsala. Mayabang ka pa rin gaya ng dati. Umiling si Alvin. Nakangiting sabi ni Jude, nabalitaan kung maayos ka naman. Nabanggit kanina Quinten at ng Vice Temple Master ng Windprop Heaven's Title Temple kanina noong dinala nila ako rito. Sabi nila, kasing lakas ka raw ng isang may titulong Celestial Emperor at minamaliit ka raw ng karamihan bago ito. Alam kong dahil lumakas ako, kahit na mas mahina ka pa sa akin, hindi ka mahuhuli ng sobra. Mas mahina kaysa sa iyo. Tumaas ang kilay ni Alvin, mukhang kumpiyansa ka sa lakas mo ngayon. Kung ganoon nga, handa ka na bang makipagdulo? Sasang-ayon sana ako kung kalahating buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, kamakailan lang ay nagkaroon ako ng kaalaman at kailangan ko ng mas maraming oras para matutunan ito bago magsimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Umiling si Jude at sinabing, hintayin natin ang pag-aaway ng labanan ng mga henyo. Nabalitaan kong mayroon pa tayong 6 na buwan bago magsimula ang labanan ng mga henyo. Hindi nagulat si Alvin dahil narinig na niya ito kanina mula sa kanyang Panginoon na si Bert Ing. Sa huli, sinabi niya, sige, kung gayon. Kung wala nang iba pa, dapat kang pumili ng sarili mong bahay na gawa sa kahoy. Magkita tayo sa labanan ng mga henyo. Teka, hindi naman ako nagmamadali, sabi ni Jude. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita, gusto kong makilala si Sister Hannah. Hindi napigilan ni Alvin ang mapait na ngumiti, sigurado ka ba? Mabibigo ka. Pampagan ng loob ko kapag naririnig ko ang mga salitang ito. Isang pambihirang ngiti ang makikita sa mukha ni Jude nang magsalita ito. Ibig sabihin, si Sister Hannah ay naging kaisa ng iyong banal na artifact. Bilang katutubo ng isang kaharian ng mga Diyos, natural na alam ni Jude ang mga pagbabagong magaganap sa isang kaluluwa pagkatapos ng ganap na pagsasama sa isang banal na artifact.
Nang ipatawag ni Alvin si Hannah, hamupa ang lamig at pagiging malungkot ni Jude. Nagningning ang kanyang mga mata na may bahid ng pananabik habang sinasabi niya, Sister Hannah, alam kong nawala na ang iyong interes sa akin dahil sa proseso ng pagsasama. Gayunpaman, gusto kong sabihin sa iyo na hindi kita binaygo, at masigasig akong naglilinang sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, ang taos-pusong mga salita ni Jude ay sinagot lamang ng isang sipon, nako. Pagkaalis ni Jude, tumingin si Alvin kay Hannah at sinabing may ngiting nakangisi, Hannah, hindi mo kailangang maging ganoon kalamag. Ang ate niya ay ang dating amo mo. Bukod pa riyan, nasaksihan mo rin ang paglaki. Guro, alam ko ang ibig mong sabihin, umiling si Hannah at sinabing, gayunpaman, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Bagamat naaalala ko pa rin ang mga alaala mula sa nakaraan, pakiramdam ko ay isa akong nakikinig ngayon kapag naaalala ko ang mga ito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang Panginoon. Ibig sabihin nito ay gagawin ko ang lahat para sa iyo nang walang pagsisisi kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ko. Ito ang malas na kapalaran ng kaluluwa ng isang banal na artifact. Nabuhay lamang sila para sa kanilang mga Panginoon. Sige. Bagamat hindi naging maayos ang sitwasyon para kay Alvin, wala siyang magagawa tungkol dito. Maaari niyang utusan si Hannah na maging mas mainit ang pakikitungo kay Jude, ngunit hindi ito gagana dahil alam na ni Jude na si Hannah ay may malay na personalidad sa simula pa lang. Pagkatapos makabalik ni Hannah sa kanyang katawan, kinuha ni Alvin ang formation compass na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon at gumamit ng ilang celestial crystals upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa kanyang maliit na mundo. Matapos bigyan ng babala ng kanyang Panginoon, pinutol ni Alvin ang kanyang maliit na mundo mula sa labas ng mundo. Noong panahong iyon, binigyan siya ng kanyang Panginoon ng isang masalimuot na compass ng formation na kayang itago ang aura ng isang tao. Kayang pigilan pa nga ng formation ng isang Diyos na makita ang aura ng isang tao. Gamit ito, mabibigyan nito si Alvin ng oras para mahiwalay ang kanyang maliit na mundo mula sa labas ng mundo. Kaya naman, hindi nag-alala si Alvin na malantad sa formation compass. Sa oras na ito, natuklasan niyang ang lahat ay nasa malalim na paglilinang maliban sa kanyang mga magulang na nagkukwentuhan. Matapos makipag-usap ng ilang sandali sa kanyang mga magulang, pinutol niya muli ang koneksyon ng kanyang maliit na mundo sa labas ng mundo. Habang hinihintay niya ang pagdating ng labanan ng mga henyo sa Devata Realms, hindi siya nagpabeya at sinubukang pagsamahin ang kanyang batas ng kalawakan sa Sword Daw na natutunan niya mula sa kanyang Panginoon. Sa tulong ng Supreme Powerhouse Divinity, umunlad si Alvin araw-araw. Pagkatapos ng kalahating buwan, kitang-kita ang kanyang pag-unlad. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata lamang. Malapit na ang labanan ng mga henyo sa Devata Realms. 3,451. Ang labanan ng mga henyo sa kaharian ng mga Devata ay ginaganap kada 1,000 taon, at ang mga palasyo sa langit ay magpapalitan sa pag-host nito. Sa pagkakataong ito ay pinangunahan ng palasyo sa langit ng sinaunang langit. Dahil ang palasyo ng langit ng sinaunang langit ang siyang magdaraos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms tuwing 81,000 taon, isang larangan ng digmaan ang inihanda na para sa kaganapan. Ang larangan ng digmaan ay karaniwang tinatakpan ng isang formation kapag hindi ito ginagamit, at ito ay bukas lamang sa publiko sa panahon ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Ang larangan ng digmaan ay halos kasing haba ng labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Sa katunayan, ang larangan ng digmaan na ito ay nasaksihan ng ilang henerasyon ng mga emperador ng langit na namumuno sa sinaunang langit. Inayos ng emperador ng langit ng sinaunang langit ang mga kalahok mula sa 81 Devata Realms, kabilang si Alvin, na umupo sa isang lugar para sa mga manunood kung saan ang mga upuan ay nakapalibot sa larangan ng digmaan at nakaayos ng pataas. Ang ilang kalahok ay nakaupo ng mag-isa at ang ilan ay nakaupo ng grupo-grupo. Ang ilan ay nakaupo sa mga nakatalagang upuan at ang ilan ay hindi. Napakaraming upuan kaya kahit na nakaupo na ang lahat ng kalahok, marami pa ring bakanteng upuan ang natitira. Samantala, maraming maliliit na lumulutang na isla ang nakasabit sa paligid ng larangan ng digmaan. Bawat maliit na isla ay may ilang mesa at upuan.
Bukod pa riyan, isang magandang katulong ang itinalaga sa bawat maliit na lumulutang na isla na nag-aayos ng mesa gamit ang magagandang tasa ng tsaa at mga tiko. Nag-uusisang tumingin sa paligid ang mga batang kalahok. Napakalaki talaga ng larangan ng digmaan. Tingnan mo. Ang mga upuan at mesa sa maliliit na lumulutang na isla ay tiyak na para sa mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang sangay ng Heavenly Palaces at Title Temple. Sa oras na ito, dumating na ang lahat ng mga kalahok, ngunit ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang sangay ng Heavenly Palaces at Title Temple ay hindi pa dumarating. Samantala, sina Alvin, Lizardo, at Jude ay naupo ng magkasama. Pagkatapos magpakilala si Alvin, mabilis na nagkasundo sina Jude at Lizardo dahil pareho silang prangka. Ang tatlo pang batang henyo mula sa Solitary Destructive Heaven, sina Chanyo, Troy, at John Rick, ay kasalukuyang nakaupo sa hanay sa likod ni Alvin. Medyo masalimuot ang kanilang mga titig nang tumitig sila kay Alvin. Para bang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Sa lahat ng mga kalahok, sila ang unang tumingin ng mababa kay Alvin. Bukod dito, isa sa kanila ang responsable sa pagpapanatili ng tsismis na si Alvin ay pangkaraniwan lamang sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na wala pa siyang 700 taong gulang at tinatanggap lamang siya bilang isang tunay na disipulo dahil sa swerte. Napagtanto ng tatlo kung gaano sila nagkamali nang matuklasan nilang si Tyler, ang pang-apat na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, ay malubhang nasugatan sa isang tama lamang matapos homanin si Alvin sa isang tunggalian. Sa panahong iyon nila napagtanto na kahit 700 taong gulang pa lamang siya, maihahambing na siya sa isang tituladong Celestial Emperor kung hindi pa siya nakakakuha ng titulo mula sa Title Temple. Nagulat din ang tatlo nang marinig nilang kilala ni Alvin si Lizardo na wala pang 700 taong gulang at may lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Bago pa nila nalaman ang tungkol kay Alvin, ang kanilang palagay ay Lizardo ang may pinakamataas na potensyal sa mga kalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Samantala, ang ibang mga kalahok na nakaupo sa malapit ay nakatingin din kina Alvin at Lizardo. Tingnan mo. Siya si Alvin, ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven at ang tanging tunay na disipulo ng Solitary Destructive Heaven. Iyan ang henyo, Lizardo, mula sa Jade Emperor Heaven. Magkakilala na sila. Hindi lang yan. Parang matagal na silang magkaibigan. Sa sandaling ito, si Alvin na nasa kalagitnaan ng isang casual na pag-uusap kay Lizardo ay biglang nakaramdam ng isang matalim na titig na nakatuon sa kanya mula sa kabilang direksyon. Nang tumangala siya, nakita niya si Tyler na kanyang nasugatan kalahating taon na ang nakalilipas. Hindi inalis ni Tyler ang tingin kay Alvin habang may sinasabi ito sa binata na nakaupo sa tabi niya. Agad na inilipat ng binata na nakaupo sa tabi ni Tyler ang kanyang mga mata kay Alvin. Bahagya siyang tumango at ngumiti nang makita niyang nakatingin sa kanya si Alvin. Dahil magalang ang binata, tumango rin si Alvin bilang tugon. Kilala mo ba sila? Tanong ni Lizardo habang nakatingin sa direksyon ng tingin ni Alvin. Ang maskuladong binata ay si Tyler, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft at ang pang-apat na tunay na disipulo ng langit, nakangiting sabi ni Alvin. Naiintindihan ko, sabi ni Lizardo. Pagkatapos, kumunot ang noo niya at sinabing, mukhang hindi simple ang taong katabi niya kung isasaalang-alang kung gaano kagalang si Tyler sa kanya. Hindi na kailangang sabihin pa, napansin na rin ito ni Alvin. Hindi ko alam kung sino siya. Pagkarinig ni Alvin ng boses, agad na sumingit si Troy na nakaupo sa likod ni Alvin, iyan ang ikatlong tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven, siya ang nakatatandang kapatid ni Tyler, si Declan. Sinasabing si Declan ay maihahambing sa isang 4-star God of War o mas malakas pa. Mas maaga ngayon, nang dumating si Alvin, humingi na ng tawad ang tatlo kay Alvin para sa kanilang inasal kalahating taon na ang nakalilipas. Dahil hindi ito pinansin ni Alvin, natural lang na tinanggap niya ang kanilang paghingi ng tawad. Bukod pa rito, dahil ang tatlo ay kumakatawan sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, nangangahulugan ito na mayroon silang koneksyon sa palasyo. Bilang batang Panginoon ng nag-iisang mapangwasak na langit, paano siya magiging maliit sa kanyang mga tao? Mas malakas pa siya kaysa sa isang 4 stars God of War.
Hindi napigilan ni Alvin na muling sumulyap kay Declan nang marinig ang mga salita ni Troy. Maging si Lizardo ay likas na lumingon muli kay Declan. Sa sandaling ito, si Jude na nakapikit at nagpapahinga ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng mga titig ni na Alvin at Lizardo. Nag-alab ang kanyang diwa sa pakikipaglaban habang nakatingin kay Declan. Kasabay nito, naramdaman ni Declan na nakaupo sa tapat ng tatlo, ang tingin ng tatlo. Tinanong niya si Tyler habang inililipat ang tingin mula kay Lizardo patungo kay Juden. Lizardo, sino yung katabi ni Alvin? Mukhang malapit siya kay Alvin. Bagamat may kaunting distansya sa pagitan nila, ramdam ni Declan ang diwa ng pakikipaglaban ni Jude. Halata na nalaman na ni Jude ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sabik na subukan ang kanyang lakas laban dito. Ang taong iyon ay kailangang maging pambihira. Dahil dito, napukaw ang kanyang interes. May bahid ng takot na sabi ni Tyler, siya ay mula sa Winthrop Heaven. Napili siya para lumahok sa labanan ng mga henyo ng Winthrop Heaven's Title Temple. Siya ang pinakamalakas sa grupo ng mga kalahok na napili ng Winthrop Heaven's Title Temple. Ang iba ay maihahambing sa isang 3-star God of War, ngunit natalo niya silang lahat sa isang galaw lamang. Kaya naman may mga chismis na kumakalat na maihahambing siya sa isang nangungunang 3-star God of War o isang 4-star God of War. Ibig bang sabihin niyan ay may posibilidad na maihahambing siya sa isang 5-star God of War? Hindi mahahalata ang pagniningning ng mga mata ni Declan. Wala pa akong naririnig na chismis tungkol dyan. Kadalasan, ang bilang ng mga kalahok na may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War ay hindi hihigit sa 10, sabi ni Tyler habang umiiling. Malinaw na hindi niya iniisip na si Jude ay may lakas na maihahambing sa isang 5-star God of War. Kawili-wili. Mukhang mayroon na naman akong karapat-dapat na kalaban. Kumislap ang mga mata ni Declan kasabay ng paglakas ng kanyang lakas ng loob na lumaban. Samantala, kinuyam ni Tyler ang kanyang mga kamao habang inililipat ang tingin kay Alvin. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Determinado siyang hamanin si Alvin sa labanan ng mga henyo dahil pantay ang kanilang laban upang matubos ang kanyang sarili. Dati, nang masubitan si Tyler sa palihim na pagtake ni Alvin, walang sino man ang kumampi sa kanya at kinutya siya dahil sa hindi niya kayang panindigan ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na mas bata sa kanya. Sigurado siyang kapantay ng lakas ni Alvin ang lakas nito, kaya naman, nadaman niyang kaya niyang iligtas ang sarili kung sakaling maglaban silang muli. Maya-maya, kumunot ang kilay ni Tyler na parang may naalala lang siya at nagtanong ng may pag-aalinlangan, ikatlong senior brother. Sa buong kasaysayan ng Battles of the Geniuses, mayroong hindi bababa sa 10 kalahok na may lakas na maihahambing sa 5-star Gods of War sa bawat pagkakataon. Alam kong may ilang Battles of the Geniuses na mayroong higit sa 10 kalahok na may lakas na maihahambing sa 5-star Gods of War. Sa pagkakataong ito, mayroong 5 tao, kung bibilangin natin si Jude, na pinaghihinalaang kasing lakas ng 5-star Gods of War. Sa tingin mo ba talaga ang iba pang may lakas na katulad ng isang 5-star God of War ay ang mga hindi kilalang henyo? Malamang hindi, hindi ba? Umiling si Declan at sinabing, Junior brother, napakaraming Devata realms at napakaraming powerhouse. Marami sa mga makapangyarihang figurang ito ang mas gustong mamuhay ng mag-isa kaya huwag mo silang maliitin. May ilang powerhouse na namumuhay ng mag-isa na may lakas na maihahambing sa lakas ng ating Panginoon. Tiyak na mayroon silang mga disipulo na wala pang 100 taong gulang na may lakas na katulad ng isang 5-star God of War. Ang dapat mong itanong ay ilan sa mga disipulong ito ang nakikilahok sa labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito. 3,452. Kapatid na Darfield. Natatandaan mo pa ba ako? Sa sandaling ito, ang taong nakaupo sa tabi ni Chanyo sa hanay ng mga upuan sa likod ni Alvin ay biglang masiglang bumati kay Alvin. Nang lumingon si Alvin, nakilala niya ang matangkad at matipunong gwapong binata na agad na nakangiti sa kanya ng inosenteng paraan. Ngumiti siya at tumango. Naaalala kita. Sydney, di ba?
Bagamat kalahating taon na ang nakalipas mula noong una nilang pagkikita, naaalala pa rin ni Alvin ang batang henyo na nakipag-usap sa kanya noong kararating pa lang niya sa Palasyo ng Langit. Tinanong ng binata ang pangalan nito noon at nagkusa ring ibigay ang pangalan nito. Kaya naman, naalala niya na ang pangalan ng binata ay Sydney. Tama ka. Masayang tumango si Sydney na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na maaalala mo ako. Mag-isa ka lang ba rito? Nasaan ang mga kaibigan mo? Sandaling tumingin si Alvin sa paligid at nakita niyang tila nakaupo lang si Sydney sa tabi ni Chanyo. Naisip niya na baka lumapit lang si Sydney para batiin siya. Wala akong mga kaibigan dito. Umiling si Sydney. Mag-isa akong pumunta sa Title Temple para kumuha ng pagsusulit at sinundan ko sila rito. Hindi ko kilala ang iba pang mga kalahok na napili rin. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Sydney. Tutal, naalala niya kung paano siya nilapitan ni Sydney noong una silang nagkita. Hindi ka dapat nahihirapang makipagkaibigan, di ba? Napakapalakaibigan mo naman talaga. Napangiti si Sydney nang nahihiyang, dati akong nasa bundok. Kaya naman, natutuwa ako tuwing nakakasalubong ko ang mga tao sa labas ng bundok. Pero, tuwing binabati ko sila, hindi nila ako pinapansin. May mga taong pinagalitan pa nga ako. Sa katunayan, ikaw ang unang taong gumanti sa akin ng pagbati. Bumantong hininga siya sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ngumiti si Alvin bilang tugon. Hindi niya iniisip na nagsisinungaling si Sydney, ngunit alam niyang ang mga taong binabati o nilapitan ni Sydney ay mga pambihirang tao. Hindi nakakagulat na ang mga pambihirang taong ito ay mayabang at hindi nag-aabala sa mga estranghero na lumalapit sa kanila. Sa katunayan, medyo naiinip din siya sa mga daldal noong una silang nagkita. Kapatid na Darfield, noong sinabi ng grupo ng mga batang henyo na mahina ka dahil masyado ka pang bata, hindi ako sumang-ayon sa kanila, sabi ni Sydney habang sumusulyap kay Chanyo at sa iba pa, dahilan para mapahiya sila. Ang kanyang mga mata ay nagningning na kasing liwanag ng mga bituin habang patuloy siyang nasa sabik na nagsasabi, paano magiging ordinaryo ang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Tunay nga, hindi mo nabigong matugunan ang aking mga inaasahan. Natalo mo pa nga ang pang-apat na tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven sa isang atake lang. Tuwang-tuwa talaga ako sa labanan ng mga henyo. Hindi na ako makapaghintay na labanan ka, kapatid na Darfield. Hindi ka na makapaghintay na labanan ako. Bahagyang natigilan si Alvin. Batay sa mga salita ni Sydney, hindi mahirap hulaan kung ang lakas ni Sydney ay kapantay ng isang may titulong Celestial Emperor. Kasabay nito, si Chanyo at ang iba pa ay tumingin kay Sydney nang may gulat. Hindi nila inaasahan na ang matipunong binata ay magiging ganito kalakas. Gusto niyang labanan si Alvin. Lumingon si Lizardo at sumulyap kay Sydney. Umiling siya at ngumiti ngunit hindi nagsalita. Malamang inakala ni Sydney na ang lakas ni Alvin ay parang lakas ng isang ordinaryong tinaguriang Celestial Emperor. Kung tungkol naman kay Jude, hindi niya man lang iniwasang sumulyap kay Sydney. Bagamat hindi pa niya nakikita ang kasalukuyang lakas ni Alvin, alam niyang kahit na mas mahina si Alvin kaysa sa kanya, maliit lang ang magiging pagkakaiba. Paano makakatapat si Alvin ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor tulad ni Sydney? Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa kalapit na mga upuan, nandito na ang Emperador ng Langit na sinaunang langit. Instikong tumangala sina Alvin at ang iba pa. Si Finian, ang Emperador ng Langit ng sinaunang langit, ay lumipad sa kalangitan kasama ang isang grupo ng mga tao na nakasunod sa kanya. Kabilang sa grupo ng mga tao ang isang mukha na pamilyar kay Alvin. Ito ay walang iba kundi si Quinten, ang Skeletal Dragon Celestial Emperor, na siyang nagdala sa kanya sa mga bahay na kahoy kung saan nanunuluyan ang mga kalahok noong kararating pa lamang niya sa Heavenly Palace of the Primeval Heaven. Isa rin siya sa mga tunay na disipulo ng Heavenly Emperor of the Primeval Heaven. Iyan ang emperador sa langit ng palaboy na langit. Nandito rin ang emperador ng langit ng walang hate na langit. Iyan ang Temple Master ng 10,000 Beast Heaven's Title Temple at ang dalawang Vice Temple Master.
Nandito na ang lahat ng mga emperador sa langit at ang mga temple master ng mga sangay ng title temple mula sa 81 Devata realms. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar nang lumitaw ang mga heavenly emperor at lahat ng mahahalagang tao. Patuloy na nakatitig ng mabuti ang mga batang henyo sa pasukan. Karamihan sa kanila ay mas interesado sa mga heavenly emperor at sa kanilang mga kasama kumpara sa mga temple master. Napalingon si Alvin nang may sumigaw, "Nandito na si Linda, ang emperador ng langit ng Luo River Heaven." Agad na nanliit ang mga mata ni Alvin habang tumangala sa langit. Isang magandang babae na may ngiti sa kanyang mukha ang lumitaw sa harap ni Alvin. Hindi siya mukhang isang taong nagtatago at nagtatago ng maraming taon. Sa tabi niya ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may malajade na kutis. Nakangiti ang dalawa habang nag-uusap. Hindi ba't ang taong katabi niya ay ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit? Oo. Si Brigo ito, ang emperador ng langit na pantay na masaganang langit. Siya ang panglima sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata realms. Mukhang malapit sila. Nanliit ang mga mata ni Alvin na malamig na nagniningning. Talaga bang naglakas loob siyang magpakita rito? Mahalaga ba sa kanya ang labanan ng mga henyo ng Devata realms o sa palagay niya ay poprotektahan siya ng Heavenly Emperor of the Equally Heaven? Dati, si Linda, ang emperador ng langit ng Luo River Heaven, ay nagpadala ng kanyang mga tauhan upang lipulin ang Saint Province Realm kung saan nagmula si Alvin para sa paghihiganti. Matapos niyang matuklasan na ang kanyang Panginoon, si Bert Ing, ay nagmula rin sa Saint Province Realm, tumakas siya mula sa Luo River Heaven. Sigurado akong pagkatapos naming pumunta ng Panginoon sa Luo River Sect, malamang nalaman na niya ang tungkol sa relasyon namin. Ano ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na pumunta rito? Naguluhan si Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit nang-ahas si Linda na pumunta rito gayong alam naman niyang naroon din si Bert Ing, ang emperador sa langit ng Ilog Luo. Sina Chanyo, Troy, at John Rick ay likas na tumingin kay Alvin. Alam nila ang kanyang alitan kay Linda dahil ang kanilang mga nakatatanda ay may mabuting relasyon sa mga miyembro ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Alam din nila na tumakas siya sa takot ng mapagtanto niyang nasaktan niya si Bert Ing. Hindi napigilan ni John Rick na magtanong, "Duan, batang Panginoon, bakit sa tingin mo siya nang ahas na magpakita? Hindi ba siya natatakot sa ating Panginoong Emperador sa langit?" Naguguluhan ding tumingin sina Zhang Tian at Troy kay Alvin. Inisip nila kung napagdesisyonan na ba ni Bert Ing na palayain si Linda. Prangkang nagtanong si John Rick, "Naayos ba ninyo ng ating Panginoong Emperador sa langit ang alitan?" Diretsyong tanong ni John Rick. "Hindi." Umiling si Alvin habang malamig na nakatingin kay Linda. Siguro nakahanap na siya ng susuporta sa kanya, o baka, iniisip niya na hindi magdudulot ng kaguluhan ang Panginoon sa labanan ng mga henyo ng Devata realms. Hindi magdudulot ng kaguluhan. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at umiling. Marahil, ang isang ordinaryong emperador sa langit ay maaaring makapagpigil at hindi lumikha ng kaguluhan. Gayunpaman, ang emperador sa langit ba ng nag-iisang mapangwasak na langit ay isang ordinaryong emperador sa langit? Kasabay nito, ang mga nakakaalam ng alitan sa pagitan nina Bert Ing at Linda ay mayroon ding parehong mga tanong tulad nina Alvin at ng iba pa. Karamihan sa kanila ay inakala na nalutas na ng dalawa ang alitan. Kung hindi, tiyak na hindi maglalakas loob si Linda na magpakita rito. Hindi ba't ang emperador ng langit sa Ilog Luo ay tumakas palabas ng Ilog Luo sa takot? Paano siya nang ahas na magpakita? Hindi ba siya natatakot na makasalubong ang emperador ng langit na si Bert Ing? Nandito rin si Emperador Bert Ing sa langit, hindi ba? Maaari kayang naayos na nila ang alitan. Di nagtagal, ang balita tungkol sa alitan sa pagitan nina Bert Ing at Linda ay unti-unting kumalat sa mga manunood. Ang mga hindi nakakaalam tungkol sa alitan ay natuto mula sa mga nakakaalam. Isinugo ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven ang kanyang mga tauhan upang lipulin ang makamundong kaharian kung saan nagmula ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Bakit naman yumuyuko ng ganito kababa ang isang emperador sa langit ng isang kaharian ng Devata? Maging ang mga Diyos ay hindi matutuwa sa kanyang ginawa.
Kung magpasya si Heavenly Emperor Berting na kumilos dito, hindi makikialam ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven at ang mga miyembro ng mga sangay ng Title Temple, tama ba? Sa palagay ko ay hindi siya darating ng hindi pinag-iisipan ang mga kahihinatnan. Marahil, naayos na nila ang kanilang alitan. Samantala, nanatili ang ngiti sa mukha ni Linda habang siya at ang emperador ng langit na pantay na masaganang langit ay bumababa sa isa sa mga lumulutang na isla. Tila wala siyang takot. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Bakit ganoon kalakas ang tiwala ni Linda? Sa tingin ko hindi lang ang emperador ng langit ng equally prosperous heaven ang kayang maging Panginoon, di ba? 3,453. Habang kumakalat ang mga salita sa karamihan, parami ng paraming tao ang lumingon kay Linda, ang emperador sa langit ng Luo River Heaven. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam at walang takot si Linda. Sa sandaling ito, bigla niyang inilipat ang kanyang tingin kay Alvin. Nang makita ito, nag-isip si Alvin na may nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng voice transmission. Walang takot niya itong sinalubong at ngumisi. Kasunod nito, isang boses ng babaeng walang pakialam ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Ikaw siguro si Alvin. Ako si Linda, ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven. Ikaw ang dahilan ng alitan namin ng iyong Panginoon, si Berting. Kung hindi lang dahil sa hindi kita mahanap, hindi sana nadamay ang Saint Province Realm. Paano kaya ito? Kung hihikayatin mo ang iyong Panginoon na hayaan na lang ang bagay na ito, hindi rin kita papanagutin sa pagpatay sa aking anak na babae. Sandaling natigilan si Alvin. Nang makabawi siya ng katinoan, sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, Heavenly Emperor Linda, ano ang magagawa mo kahit na panagutin mo ako? Nangangahas ka bang atakihin ako? Hindi makapaniwala si Alvin na aatakihin siya ni Linda, lalo na't napakaraming tao sa paligid. Bagamat hindi pa nagpapakita ang kanyang Panginoon, hindi pinanood ng mga tao rito at hinayaan lamang siyang salakayin siya. Kasama na rito ang emperador ng langit ng sinaunang langit. Hindi lamang si Finian, ang emperador ng langit ng purong langit, ang punong abala para sa labanan ng mga henyo ng Devata Realm sa pagkakataong ito, kundi isa rin siyang mabuting kaibigan ni Berting. Siya rin ay nasa ika-4 na pwesto sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata Realms, na nangangahulugang mas malakas siya kaysa kina Linda at Brigo, ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit, na nakaupo sa tabi ni Linda. Si Brigo ay nasa ika-5 pwesto lamang. Nagbabantang sabi ni Linda sa pamamagitan ng voice transmission, Brat, sa tingin mo ba ay maaari kang manatili sa tabi ni Heavenly Emperor Berting at magtago sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven magpakailanman? Tumawa si Alvin. Emperador Linda sa langit, hindi ba sumagi sa isip mo na baka hindi ka na makaalis sa lugar na ito ng buhay kapag dumating ka? Hindi mo ba alam na ang aking Panginoon ay nasa palasyo ng langit ng sinaunang langit din? Pagkapadala pa lang ni Alvin ng kanyang voice transmission, isang kaguluhan ang sumiklab sa karamihan. Si Heavenly Emperor Berting ng Solitary Destructive Heaven. Sa wakas ay makikita ko na rin ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Siya nga ang sabi sa chismis. Guwapo at makapangyarihan siya. Sinasabing ang emperador ng langit na si Berting ang pinakabata sa lahat ng mga emperador ng langit ng mga kaharian ng Devata. Hindi lang iyon, umakyat lang siya sa Devata Realm mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Nakakatakot talaga na nakamit niya ang napakaraming bagay sa loob lamang ng 10,000 taon. Hindi mahabang panahon ang 10,000 taon para sa isang emperador sa langit ng isang kaharian ng Devata. Tutal, ang isang emperador sa langit ay nabuhay ng 10,000 taon. Ang ilan ay nabuhay pa ng mahigit 100,000 taon o ilang daang libong taon. Ang paglilinang ay lalo lamang magiging mahirap. Halimbawa, ang mga batang henyo na lumahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bawat labanan ng mga henyo ay magkakaroon ng mga kalahok na may napakalaking talento na mga 5-star gods of war na wala pang 1,000 taong gulang. Gayunpaman, karamihan sa mga halimaw na talentong ito ay unti-unting hihinto sa pag-unlad sa paglipas ng panahon. Kahit na lumipas ang 10,000 taon, ang kanilang mga pag-unlad ay bahagya lamang.
Kakaunti lamang ang nagawang patuloy na umunlad. Gayun din, ang ilang mga cultivator ay may kahangahangang kasanayan sa pag-unawa sa mga unang yugto pagdating sa pag-unawa sa mga batas. Gayunpaman, pagkatapos maunawaan ang mga batas sa isang tiyak na antas, nararanasan nila ang isang hadlang. Halimbawa, ang ilang mga may titulong Celestial Emperor ay madaling makapag-fuse ng 3 fuse depths, ngunit hindi nila nagawang i-fuse ang pang-4 na fuse depths kahit na gumugol sila ng 10,000 taon sa pagsubok. Samantala, mainit na nag-uusap ang mga tao nang makita nila si Berting na walang imak sa harap ng lumulutang na isla kung saan nakaupo sina Linda at Brigo. Malamig na nakatingin si Berting kay Linda. Ang maalamat na emperador sa langit ay nakatingin sa emperador sa langit ng Luo River Heaven simula nang dumating siya. Mukhang hindi pa nila neresolba ang kanilang alitan. Hindi ko akalain na ang emperador ng Ilog Luo ay naglakas loob na magpakita rito. Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Berting ay malinaw na umalangaw-ngaw sa buong lugar kahit na hindi naman malakas ang kanyang boses. Linda, paano ka naglakas loob na magpakita pagkatapos magtago ng maraming taon? Guro. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Habang takot na nakatingin si Linda kay Berting, ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa tabi niya ay tumayo at nagsabi, Emperador Berting sa langit. Ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Brigo, ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit na nasa ika-5 sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata Realms, kasunod ni Finian, ang emperador ng langit ng sinaunang langit. Si Finian, na nasa ika-3 pwesto, ay naunang nahulog sa ika-4 na pwesto matapos bumalik si Berting mula sa Ozerehel, isa sa mga pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Tumingin si Brigo kay Berting at magalang na sinabi, nabalitaan ko ang tungkol sa alitan sa pagitan mo at ng emperador ng langit ng Luo River Heaven. Nagsimula ang alitan dahil pinatay ng iyong disipulo ang kanyang anak na babae. Nang panahong iyon, hinayaan niyang manig ang kanyang galit na nagresulta sa kanyang pagpatay sa maraming naninirahan sa makamundong kaharian na iyong pinanggalingan. Matapos makinig sa mga salita ni Brigo, sumulyap si Berting sa kanya at nagtanong, balak mo ba siyang protektahan? Sumagot si Brigo nang may ngiti sa kanyang mukha, Emperador Berting sa langit, sana'y hayaan mo na lang ang bagay na ito para sa aking kapakanan. Para sa iyong kapakanan. Malamig na kumislap ang mga mata ni Berting. Sino ka sa tingin mo? Hindi inaasahan ng mga tao na si Berting ay magiging ganito ka-dominant sa kanyang mga salita. Bagamat nasa ika-5 si Brigo, hindi dapat masyadong malaki ang agwat sa kanilang lakas. Hindi nila maiwasang magtaka kung totoo ba ang chismis na si Berting ay naging Diyos. Maging si Alvin ay nagulat. Hindi niya inaasahan na ang kanyang Panginoon na laging mabait at palakaibigan sa kanya ay mayroon ding ganitong dominanteng katangian. Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Linda at Brigo. Emperador Berting, sinusubukan mo bang magsimula ng away? Pagkarinig pa lang ng boses ni Brigo, isang nagliliyab na aura ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan at binalot ang lumulutang na isla bago kumalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Magsimula ng away. Bukod kay Finian, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, nanlaki ang mga mata ng iba pang Heavenly Emperor nang hindi nila mahahalata na maaaring sumiklab ang isang labanan anumang oras. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Walang pakialam na tanong ni Berting. Tumahimik ang lahat pagkatapos magsalita ni Berting. Ang maalamat na Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay tunay na dominante. Sa oras na ito, si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay tuwang-tuwa na nagsabi, kapatid na Darfield, ang iyong Panginoon ay napaka-dominant at napakagaling. Gaya ng inaasahan sa aking idolo. Kasabay nito, si Chanyo at ang iba pa ay masayang nakatitig sa kanilang Heavenly Emperor, ang Invincible Sword Celestial. Si Quinten, ang Skeletal Dragon Celestial Emperor, na nakatayo sa likuran ni Finanang, ang Heavenly Emperor ng Primeval Heaven, ay gulat na nagsabi, Guro, hindi ko inaasahan na ganito rin ang ugali ni Junior Fengfeng. Hindi ko rin inaasahan ito. Umiling si Finian at bumantong hininga, si Little Brother Feng ay palaging magalang sa akin.
Bagamat narinig ko na dati niyang pinatay ang isang Heavenly Emperor dahil sa Heavenly Savage Celestial Emperor, hindi ko inaasahan na siya ay magiging dominante at matigas ang ulo. Bawat henerasyon ay may bagong grupo ng mga bayani na papalit sa luma. Si Berting ay mahigit 100,000 taon na mas bata kaysa kay Finian. Noong mga unang taon, nang mangibabaw si Finian sa Nine Serenities battlefield kasama ang maraming disipulo na sumusunod sa kanya, si Berting ay hindi pa nga ipinapanganak sa makamundong kaharian. Gayunpaman, ang batang maalamat na emperador ng langit na ito na mahigit 10,000 taong gulang lamang ay nalampasan na siya. Gayon din, ang iba pang mga emperador sa langit na naruroon ay nagulat kay Berting. Dahil sa kanyang labis na kumpiyansa, napaisip sila kung tunay na ba niyang nakamit ang pagka-Diyos. Samantala, ang ekspresyon ni Brigo ay lubhang hindi magandang tingnan habang sinasabi niya, Emperador Berting, may bali-balitang nakamit mo na ang pagka-Diyos. Gusto kong malaman mismo kung totoo ito. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, lumipad pataas si Brigo. Sumibaw lang mga apoy mula sa kanyang katawan, kasing liwanag at kasing init ng araw. Isang alon ng init ang dumaloy sa paligid, na ikinulong ang karamihan sa matinding init. Ramdam ng lahat ang nakakatakot na aura ni Brigo. Parang anumang bagay o sino man na madikit sa kanya ay matutunaw sa sandaling ito. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka karapat-dapat. Umiling si Berting. Kasunod nito, isang enerhiya ng mastasa ang lumabas mula sa kanyang katawan at nagpalit ng anyo bilang isang higanteng espada. Nalito ang lahat nang makita ang enerhiya ng mastasa. Iyan ay, hindi ba't iyan ang batas ng mundo? Akala ko ba dalubhasa siya sa batas ng pagkawasak? Gagamitin niya ang batas ng mundo laban sa emperador ng langit ng pantay na masaganang langit. 3,454. Ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, si Berting, ay kilala sa kanyang batas ng pagkawasak at sword daw sa lahat ng Devata realms bago pa man siya pumasok sa impyerno ng Ozure. Alam ng lahat na dalubhasa siya sa batas ng pagkawasak. Kaya naman, walang umaasa na aatake siya gamit ang batas ng mundo. Si Brigo, ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit, ay nasa ika-5 sa ranggo ng mga emperador ng langit ng Devata realms. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa sa 76 na iba pang emperador ng langit. Inisip ng lahat kung sapat na ba ang batas ng mundo ni Berting upang talunin si Brigo. Sa kabilang banda, ilang mga emperador sa langit, kabilang si Brigo, ay mas kumbinsido na nakamit na ni Berting ang pagiging Diyos na makita nila siyang gumagamit ng batas ng mundo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Brigo nang makita niya ang enerhiya ng mastasa ni Berting. Naramdaman niya ang nakakatakot na aura ng higanteng espada. Bagamat pangalawang beses pa lamang niya itong naramdaman, hindi niya ito malilimutan. Walang kamali-mali na ang aura ay ang banal na enerhiya, ang enerhiya ng mga Diyos. Wala nang duda na tunay na nakamit ni Berting ang pagiging Diyos. Kaya naman, hindi siya nagatubiling magmakaawa kay Berting. Emperador ng langit na si Berting, sana'y maawa ka. Ako. Nanginig si Brigo. Bagamat nasa bingit na siya ng isang tagumpay at pagiging isang Diyos, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng isang Diyos ay parang langit at lupa. Kahit na hindi gumagamit ng pinagsamang kalaliman, madali siyang matatalo ng isang Diyos. Tutal, ang banal na enerhiya ay mas nakahihigit sa celestial origin energy. Bilang isang taong malapit ng makamit ang pagka-Diyos, mas alam niya ito kaysa sa lahat. Boom! Bago pa matapos ni Brigo ang kanyang sasabihin, naantala siya ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Dahil dito, alam ni Brigo na hindi naantig si Berting sa kanyang mga salita. Kaya naman, dali-dali niyang ginamit ang kanyang enerhiya. Ang apoy sa kanyang katawan ay tumaas pataas at binalot siya, na nagmukha siyang nagliliyab na araw sa kalangitan. Sa kasamaang palad, hindi lamang madaling nasira ng higanti ang kanyang mga depensa, kundi nataman din siya sa lupa. Bang! Naglaho ang higanteng espada matapos bumagsak ng mabigat sa lupa si Brigo. Nasa miserableng kalagayan siya habang nagpupumiglas na tumayo. Kumislap ang takot at takot sa kanyang mga mata. Wala siyang magagawa laban sa banal na enerhiya. Sandaling naging tahimik ang lugar na parang isang sementeryo bago nagsimulang maghiyawan ang mga tao.
Mga langit. Naabot na ng emperador ng langit na si Berting ang pagka-Diyos. Nakakatakot talaga ang lakas niya. Sinasabing ang Heavenly Emperor ng equally prosperous heaven na nasa ikalimang pwesto sa ranggo ng Heavenly Emperors ng Devata Realms ay malapit ng maging Diyos, ngunit, hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili laban kay Heavenly Emperor Berting. Higit sa lahat, hindi man lang ginamit ni Heavenly Emperor Berting ang batas ng pagkawasak na kanyang pinag-aaralan. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanyang pag-unawa sa batas ng mundo bago nito. Naiisip mo ba kung gaano siya kalakas kung ginamit niya ang batas ng pagkawasak kanina? Tama iyan. Ito ang unang pagkakataon na hayagang ginamit ni Berting ang banal na enerhiya. Dahil dito, nakumpirma ng lahat na tunay na niyang nakamit ang pagka-Diyos. Totoo ang chismis. Kapatid na Flair. Bagamat alam na ni Finian ang emperador ng langit na nasa langit na si Berting ay nakamit na ang pagka-Diyos, gulat pa rin siya nang makita niya kung gaano kadaling natalo ni Berting si Brigo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang pinipigilan ni Berting ang kanyang lakas noong kanilang tunggalian. Nang panahong iyon, hindi niya maiwasang magtaka kung ang banal na enerhiya ay kasing lakas ng nababalita. Tutal, kahit na natalo siya, kaya pa rin niyang panindigan si Berting habang nagdududa. Lumalabas na halos lahat ng kanyang lakas ay pinipigilan ni Berting noong kanilang tunggalian. Samantala, si Sydney ay hindi maipaliwanag ang pananabik. Lalong tumindi ang pagkamangha at paggalang sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Berting na nakatayo sa malayo. Kaya ito ang kapangyarihan ng banal na enerhiya. Kamangha-mangha. Si Sydney, na nakaupo sa likuran ni Alvin, ay tuwang-tuwa. Mas tumindi ang pananabik sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Berting na nasa malayo. Kung ikukumpara sa iba, sina Alvin at Jude ay medyo kalmado. Nalaman na ni Alvin ang tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos at mga Celestial mula kay Berting noon pa man. Bukod dito, nakilala rin niya ang tagapaglingkod ng Yun Clan noon na nagtagumpay upang pilitin si Berting na tumakas patungo sa impyerno ng Azure noon. Kaya naman, hindi siya kasing gulat ng iba. Kung tungkol naman kay Jude na lumaki sa isang kaharian ng mga Diyos at napapaligiran ng mga Diyos mula pa noong ipinanganak, paano niya hindi malalaman kung gaano kalakas ang mga Diyos? Bukod dito, alam niya na ang ilang temple master ng mga sangay ng title temple sa ilang Devata realms ay alam na ni Berting naabot na ang pagiging Diyos. Kung hindi, paano nila siya may lalagay sa ikatlong pwesto sa ranggo ng mga Heavenly Emperor ng Devata realms? Bukod dito, tanging mga Diyos lamang ang makakaalis ng buhay sa impyerno ng Azure. Dahil nakaligtas si Berting sa impyerno ng Azure, hindi nakakagulat na nakaabot na siya sa pagiging Diyos. Ang atensyon ng karamihan ay kay Berting ng sandaling ito. Nakakatakot at nakakapangibabaw ang lakas niya. Ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit ay malubhang nasugatan sa isang tama lang ng kanyang espada. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng maalamat na emperador ng langit na ang emperador ng langit ng pantay na masaganang langit ay hindi karapat-dapat. Hindi siya nagsisinungaling. Kasabay nito, dumating sa lugar ang ilang Heavenly Emperors at mga sangay ng Temple Masters of the Title Temple. Gayunpaman, dahil nakatuon ang atensyon ng lahat kay Berting, walang nakapansin sa kanilang pagdating. Malamig at determinadong sinabi ni Berting, Emperador Brigo sa langit, kung ipipilit mong mamagitin para kay Linda, mamamatay ka. Inisip ng lahat, kasama na si Alvin, na tiyak na mapapahamak si Linda. Maliwanag, gaya ng ipinakita ni Berting, kahit na ipilit ni Brigo na makialam, mabibigo lamang ng husto si Brigo. Inilipat ni Berting ang kanyang mga mata sa malungkot na si Linda at sinabing, Linda, sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman na may maliit na bahagi ka ng kaluluwa na ipinasok sa Wishful Celestial Wood? Sa tingin mo ba ay ligtas ka mula sa akin dahil lang sa ipinadala mo ang iyong clone dito? Natanto ng mga tao ang mga sinabi ni Berting. Lumalabas na hindi ito ang tunay na katawan ni Linda. Nabalitaan kong ang Wishful Celestial Wood ay gagawa ng isang clone kung magpapadala ka ng isang maliit na bahagi ng iyong kaluluwa dito. Bagamat ang clone ay hindi nagtataglay ng buong lakas ng orihinal na katawan, ang clone ay halos hindi makikilala sa orihinal.
Marahil, matutukoy lamang ito ng isang tao gamit ang banal na kamalayan ng isang tao kung siya ay napakalakas. Kaya ang emperador ng langit ng Ilog Luo Heaven ay nagpakita gamit ang isang clone mula sa isang wishful celestial wood. Ang wishful celestial wood ay napakahalaga kahit sa Devata realms. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang isang heavenly emperor ay nagtataglay ng wishful celestial wood. Sa wakas, tumayo si Linda. Tiningnan niya si Berting nang may seryosong ekspresyon habang sinasabi, Emperador Berting sa langit, kahit na nakamit mo na ang pagka-Diyos, hindi ka pa rin magagapi. Sa totoo lang, ang aking kapareha ay isang Diyos sa isang kaharian ng mga Diyos. Pupunta siya sa mga kaharian ng Devata kapag muling nagbukas ang mga daanan sa pagitan ng mga kaharian ng Devata at ng mga kaharian ng mga Diyos sa loob ng 300 taon. Hayaan mong babalaan kita, hindi siya isang ordinaryong Diyos. Kung may gagawin ka sa akin, tiyak na hindi ka niya bibitawan. Alam ni Linda na walang saysay ang paghingi ng awa. Kaya naman, nagpasya siyang takutin si Berting sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang kapareha na isang Diyos sa kaharian ng mga Diyos. Muling nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Walang sino man ang umaasa na ang kapareha ni Linda ay isang Diyos mula sa kaharian ng mga Diyos. Bagamat alam nilang mayroon siyang anak na babae, ang pagkakakilanlan ng ama ay palaging isang misteryo. Ang mga tsismis noon ay nagsasabing isa pang emperador sa langit o isang makapangyarihang makalangit na naninirahan sa liblib na lugar ang nagkaanak sa kanya. Kamakailan lamang nalaman ng mga tao na si Linda ay may 2 anak na babae sa halip na isa at pinatay ni Alvin ang isa sa kanyang mga anak na babae. Patuloy na nagbabantang sinabi ni Linda, ang anak ko, na pinatay ng tunay mong disipulo, si Alvin, ay ang tunay niyang anak na babae. Sa pagtatapos ng mga salita ni Linda, ibinalik ng mga tao ang kanilang atensyon kay Berting. Kamakailan lamang nakamit ni Heavenly Emperor Berting ang pagiging Diyos samantalang ang kapareha ni Heavenly Emperor Linda ay malamang na matagal ng Diyos dahil siya ay mula sa isang kaharian ng mga Diyos. Sa makatuwid, maaaring hindi si Heavenly Emperor Berting ang kanyang katapat. Nakakagulat. Hindi ko inaasahan na ang katuwang ng langit na emperador ng Ilog Luo ay isang Diyos. Pinatay ba ng tunay na disipulo ni Emperador Berting sa langit ang biolohikal na anak na babae ng isang Diyos? Samantala, naninangkit ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Linda. Katulad ng iba, hindi niya inaasahan na ang katuwang ng langit na emperador ng Ilog Luo ay isang Diyos. Inakala ng karamihan na maaaring umatras si Berting dahil sa takot kaya nagulat sila nang marinig nila siyang nagsalita, ano naman. Pagkatapos magsalita ni Berting, libu-libong sinag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan at bumagsak kay Linda na parang malakas na ulan. Agad na nawasak ang wishful celestial wood. Karamihan sa mga tao ay nalungkot nang makita nilang nasira ang isang napakahalagang bagay. Gayunpaman, alam nilang walang halaga ang isang napakahalagang bagay para kay Berting. Sa katunayan, ang Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ang malamang na nagtanim ng wishful celestial wood. Tutal, ang wishful celestial wood ay karaniwang tumutubo sa lupang kinaroroonan ng mga supreme grade na celestial crystal. Karamihan sa mga Heavenly Palace at ilang malalakas na puwersang Heaven Grade ay itinayo sa ibabaw ng mga Supreme Grade na Celestial Crystal Mine na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.